Kamusta mga katrivia? Welcome sa ating bagong channel na kung saan maghahalo ang mga bagong kaalaman at saya. Ako si Aling Teta. Ako ang inyong makakasama dito sa bagong mundo ng mga trivias na hindi mo pa nararanasan. Kung ikaw man ay mahilig sa mga quiz or sa mga simpleng bagay lang para mapalawak ang knowledge mo sa nakakatuwang paraan, you've come to the right place. Ide-design natin ang channel na to para maging ultimate source ng mga katotohanang makapagpapabago ng isip, mga kwentong kasaysayan na baka hindi mo pa nalalaman at kung ano-ano pang kakailanganin mo pala sa buhay. Tayo ay sisisid sa science, history, at hanggang sa pop culture. For every videos, ita-challenge ka namin sa mga matutunan mo. We will have quizzes and giveaways at kahit sinong makapanood, pwedeng sumali. Kaya make sure mo lang na hanggang sa dulo, dyan ka lang. Like mo na rin tong video, subscribe and hit the notification bell. Stay curious, stay awesome, and stay tuned dito lang sa Aling Teta Trivias. Dahil mga trivias ang content ng ating channel, why not na yun ang una natin maging topic? Ano nga ba ang history do? At syempre, mga trivias about trivias. Well, weird pakinggan pero lahat ng bagay merong trivia. Kapag sinearch mo ang salitang trivia sa Google, ito ang kanyang literal translation. Details, considerations, or pieces of information of little importance or value. Sa Wikipedia naman, information and data that are considered to be of little value. Sa Collins Dictionary, unimportant facts or details that are considered to be amusing rather than serious or useful. So in short, di siya ganun kahalaga pero amusing or interesting malaman. Fun facts ang isa pang term sa English. Well, kaya siguro may ibang mga tao na nakokornihan sa mga trivia. Pero ang hilig naman maniwala sa mga chismis. Magbigay tayo ng example. Imposible para sa maraming tao na dilaan ang siko nila. Susubukan. Nalasahan mo ba? Well, di siya ganun kahalaga. Kasi, bakit mo nga naman didilaan yung siko mo? Nang walang dahilan, di ba? Pero na-curious ka kung pwede ba talaga. So, malinaw na kung ano ang trivia. Pero paano nga ba naging trivia ang tawag sa trivia? Nanggaling ang salitang trivia sa Latin word na triviae, na ang ibig sabihin, a place where a road split into two or three. Parang kanto lang dito sa atin. Isa pa nitong meaning sa Latin ay public place or common place. Parang katulad pa rin dito sa atin. Saan ba tayo madalas nagkikita? Diyan lang sa kanto. Pero paano ang public place ay naging fun facts? Noong 1902, na-publish ang librong Trivialities, Bits of Information of Little Consequence ng British essayist na si Logan Pearsall Smith. Pero sumikat noong 1918 dahil sa pag-republish at pagdagdag pa ng mas maraming trivia. Binubuo ito ng mga short essays na tungkol sa pagmamasid sa maliliit na bagay at mga nangyayari sa mga karaniwang lugar. Nalaman natin kanina na commonplace ang ibig sabihin ng salitang trivia. Kaya nagamit ni Smith ang salitang ito sa title ng libro niya. Ang galing, di ba? Gusto ko sana makakuha man ng sample na linya sa libro. Pero kahit anong gawin kong pag-search sa Google, wala talaga akong makita. Unang napasikat ang trivia sa radio program na Take It or Leave It noong dekada 40 na nung tumagal, naging $64 question na sumikat at naging influential noong panahon nila. Ang sumunod naman ay noong 1964, ang pinakasikat at iconic na quiz show, ang Jeopardy. Nasinubaybayan ng milyon-milyong mga Amerikano that time. Noong mga panahon na yan, ay quiz show ang madalas na ginagamit na term sa mga ganyang palaro. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng trivia sa quiz? Malalaman niyo yan mamaya. Noong 1960s, may mga grupo or mga magbabarkadang college students na nagsastart na makipagpalitan ng tanong
at sagot tungkol sa pop culture ng kabataan nila at ang tawag sa game? Trivia. Ito ay defined as a parlor game na unang sinulat sa column ng Columbia Daily Spectator noong February 5, 1965. Ang mayakda, si Ed Woodgold. Ayon pa sa article, malakas ang sigaw ng mga estudyante na magkaroon ng padaro at upang matukoy kung sino ang trivia champ sa Columbia campus. Kung kaya naglabas siya ng hamon, hiningi niya sa mga interesadong estudyante na mag-compile ng 10 mga tanong at sagot sa trivia. Nabanggit din niya na wala namang premyo sa magta-champion. Prestige lang. Feeling ko, di ako sasali. Walang premyo eh. After na mga successful trivia contest ni Woodgold at ang kanyang kaibigan na si Dan Karlinski sa Columbia, ay nagsimula na rin silang mag-host ng isang late night call in trivia show sa WKCR. Noong 1966, inilabas ng dalawa ang isang aklat na may pamagat na trivia na nag-i-introduce ng laro sa buong bansa na naka-achieve ng ranking sa New York Times bestselling list. Noong 2021, namatay si Woodgold. Ayon sa obituaryo ng Columbia University para sa kanya, itinaguyod niya ang kalidad ng mga trivia contest mula sa isang college parlor game patungo sa isang global phenomenon. Nabansagan din siya na father of trivia. Noong 1979, ang mga taga-Canada na sina Chris Haney, isang photo editor, at Scott Abbott, isang sports editor, ay nag-imbento ng larong Trivial Pursuit habang nag-iinuman. Iba talaga nagagawa ng alak. Nilabas ito sa market noong 1982 at di nila in-expect nakikita ito ng higit sa $800 in 1984 alone. Mula nang ilabas ito, ang board game ay nagkaroon ng more than 100 million copies at nilaro ng tinatayang 1 billion katao sa buong mundo. Kung interesado ka sa game, inad ko yung video link dito para mapanood mo. Sa early days ng trivia, individual concept lang ito. 1v1 sa term na maiintindihan natin o laro para sa dalawang magkausap lang. Pero sa nakalipas na ilang dekada, naging social experience na ito at ginagawa na ngayon as social activity. Nagkaroon na ng trivia event sa mga bar at ito ang nagbigay ng idea sa mga trivia companies. Marami nito sa ibang bansa pero dito sa Pilipinas, never pa ako nakakita or naka-experience ng mga ganito, even sa mga bar, hotel, or restaurants. Halimbawa nito ay ang This is a Clue Trivia. Itinatag ito ni Brian Fisher at kababata na si Greg Butler noong 2009. Dahil sa mahal nilang laro, ito rin ang ginawa nilang negosyo at targetin na gawing mas madaling ilapit ang laro para sa karaniwang tao. Hindi lang face-to-face ang mga trivia. Meron ding online games. Madali lang naman ito hanapin sa panahon natin ngayon. Mag-browse ka lang sa App Store or Play Store para makahanap nito. Dito sa atin sa Pilipinas, marami ring mga game shows na dyan hinango ang mga tema na kung saan merong mga tanong na kailangan sagutin ng tama ng mga contestants para manalo. Kung naaalala nyo pa ang Pera o Bayong, Laban o Bawi, Who Wants to be a Millionaire at marami pang iba. Alam nyo ba na ang trivia ay subcategory lang ng quiz? Babalikan lang natin yung ibig sabihin nito. Ito ay mga tanong sa game show na hindi talaga mahalaga. Another example nito ay ilan ang mga dimples ng golf ball. To be brutally honest, wala namang malalim na dahilan kung tutuusin para alamin kung ilan ang dimple ng golf ball. Sa buong quiz show, mas marami ang mga tanong na talagang importante na malaman ng maraming tao. Kaya nga diba sa school, laging nagpapaquiz si teacher para malaman nila kung may natutunan tayo. Alam niyo ba na nagkaroon ng malaking iskandalo noong 1950s tungkol sa mga quiz shows? Tama ka, skandal ang nabasa mo, pero hindi yan ang iniisip mo. Noong 1950s ay nagkaroon ng series of scandals na kinasasangkutan ng mga producer at contestant ng ilang sikat na quiz show sa US. Ang mga producer ng mga shows ay lihim na nagbigay ng tulong sa ilang mga contestants upang mamanipula ang mga results ng show. Scripted, kumbaga. Doon pa pala uso yan. At di alam ng mga TV viewers na naloloko lang pala sila ng mga napapanood nila sa pag-aakala na alam ng mga contestants ang mga sagot kahit hindi naman. May permiso ng mga contestant ang ginawa ng mga producers. Nagawa nila ito para sa mataas na rating.
kasakiman at kulang na mga regulations na nagbabawal sa pagsasabwatan sa mga game show productions. Noong time na to, nag-start pa lang ang TV na maging medium at hindi pa gaanong influential. Nang malantad ang mga pinaggagawang kabalastugan ng mga producer at contestant, nagulat ang publiko at marami ang nagpahayag ng pagkabahala na pwede maging negatibo ang impluensya ng TV, lalo sa mga bata. Dahil dyan, nagpataw ang US government ng mas mahigpit na regulasyon sa mga broadcaster. Nag-amenda pa sila ng batas upang ipagbawal ang mga network na manipulahin ang mga results ng game show. Kaya ang nangyari, naging standard industry practice na ito sa mga producer na subaybayan ng mabuti ang kanilang sariling game show sa pandaraya at ma-ensure ang pagiging patas nito. Maraming mga game shows ang nagkawalaan sa ere hanggang noong 1982, nagbalik sa ere ang Jeopardy na produce ni Merv Griffin. Isa itong lumang game show na pinalabas noong 1964 upang magkaroon uli ng game show sa TV. Matapos bumenta ang Jeopardy, nagsimulang lumitaw ang mga bagong palabas noong 1990s tulad ng Who Wants to be a Millionaire at Win Ben Steen's Money. Nagkaroon pa ito ng mga libro at board games. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong quiz at sana pinanood mo ng buo ang video na to. At kung sino man ang unang tatlong makakapag-comment ng mga tamang sagot sa comment box ay mananalo ng 60 pesos na load. Eto na ang mga tanong. Sana nagustuhan mo ang video ito. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe ka na rin at ring the notification bell. Kung may gusto ka na ma-feature sa channel natin, i-comment mo lang yan sa baba. Hanggang sa susunod, mga ka-trivias, thank you for watching.